Halos alas 11 ng gabi na ako nakabalik. Nasa garahe na lahat ang nag-iinuman. Ang binan ko, isang bayaw ko, driver nilang si Mang Bal, si Aileen, si Kate, isa pa nilang barkadang babae si Rachel, at dalawang lalaking kasing edad nila Aileen na si Mark at Ryan. "Oh, ang tagal mo naman nakabalik, kuya," sabi ni Aileen. "Ha? Umuwi muna ako kanina. Malakas ang ulan. Tinignan ko lang baka binaha sa harap namin." Kunwari kong sinabi. Ilang sandali pa ay tumayo na ang aking biyanan na lalaki para pumasok sa bahay. Nagpaalam na din ng aking bayaw pagkatapos niyang gisingin ng asawa at mga anak niya sa loob ng bahay. Kaming dalawa na lang ng driver na si Mang Bal ang nag-iinuman at sa kabila ay grupo ni Aileen, 5 silang lahat. Medyo nakahiwalay ng kunti si Aileen at Mark sa 3 pa nilang kaumpukan na para bang pabulong ang usapan nila. Maya-maya ay tumayo si Mark, parang hawak ang tiyan. Mag-CR siguro. Mga 5 minuto ang lumipas ay nakita ko si Aileen sa may gilid sa may garaheng dumaan. Nag-text naman ng misis ko. "Kumustahan? Lasing ka na?" "Mabuti naman at hindi ako lasinghan." Text back ko. "Pakitingin nga sa kwarto ko ng dalaga pa ako at baka dyan naiwan ang gimboy ng bunso mo." Text ulit ni misis. "Okay, tignan ko at text na lang kita." Text ko din ulit. "Hanap muna ako ng pulutan sa loob," sabi ko kay Mang Bal. Pagkapasok ng bahay, sa hiliran ng mga kwarto, 4 kasi ang kwarto sa ibaba. Una ay madadaanan sa mga biyanan ko, 2 ang kwarto ng misis ko. Madilim pero parang nakita ko si Aileen nakapapasok pa lang sa pang-4 na kwarto. Galing siya sa may kusina. Nasa loob na ako ng kwarto ng misis ko nang dalaga pa siya. Hinahanap ko ang gimboy, ngunit di ko makita. Naisip ko na lang maghugas ng kamay sa banyo. Pagkabukas ko ng pinto ay may liwanag sa kisame ng banyo, galing sa kabilang kwarto. Ginawa kasi ang mga elektrikal sa banyo. Hindi na ibalik yung mga takip sa kisame. Bubuksan ko din sana ang ilaw nang may marinig akong mga busis sa banyo ng kabilang kwarto. Busis ni Mark at Aileen. "Sige na Aileen, labas lang tayo sandali. Mahirap dito." "Hindi pwede akong lumabas, Mark. Dito matutulog si Kit at Rachel. Hahanapin ako sigurado," sabi ni Aileen. Alam ko may boyfriend si Aileen, pero hindi na bago sa akin na kaya niyang magsabay ng 2 boyfriend. "Ang hilig mo naman kasi, Mark. Pwede naman tayong magkita bukas." "Aalis kasi ako bukas, Aileen." "Dito na lang tayo, Mark, at bilisan natin ha." At nakarinig na ako ng ungol nilang dalawa. Lumabas na ako ng banyo at pinatay ang maliwanag na ilaw sa kwarto at dahan-dahan na kinuha ang isang mataas na stall. Nang may nahawakan ako, ang gimboy ng anak ko. At tamang-tama yung laruan niya na bunit na kulay itim. Inilagay ko sa kisame ang gimboy at isinuot ko ang bunit. Ipinasok ko sa banyo ang stall at itinapat sa butas ng kisame. Tumungtong ako. Tapat lang din ng kisame ang hangganan ng dingding. Kaya kita ko na din ang hindi din naisuling takip ng kisame sa katabing banyo. Konti lang ang pagkabukas ng takip ng kisame doon sa banyo na kinalalagyan nila Aileen, pero kita ko na ang mga ulo nila. Inurong ko ng dahan-dahan ng takip, maski kalahati lang ang maging bukas. Doon ay nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko na silang may ginagawang milagro.
nagsisimula na silang dalawa sa kanilang ritmo. Mga ilang minuto akong nandun nakatingin sa ginagawa nila at talaga naman natatablan din ako. Pero hanggang silip lang naman ako sa may butas. Habang si Aileen ay nakapikit na dinadama, ang sarap at sensasyong dulot ng ginagawa nila. Sa hindi ko inaasahang pangyayari, ay biglang bumukas ang mata ni Aileen na parang nakatitig sa mga mata ko. Kinabahan ako pero alam ko na safe ako dahil madilim at nakabunit ako ng itim. Ang ginawa ko ay hindi ako gumalaw. Pumikit naman ulit si Aileen. Doon ay palakas na ng palakas ang mga ungol nilang dalawa. Tanda na malapit na silang matapos. Nandoon pa din ang kaba ko, kaya unti-unti nang nanlambot ang tuhod ko. Ang ginawa ko ay umalis na ako. Isinara ko ang takip ng kisame sa banyong kinaroroonan ko at inilabas na din ang stall. Pinunasan ko pa ang stall para mawala ang bakas ng sapatos ko. Kinuha ko na ang gimboy ng anak ko. Lumabas na ako ng kwarto at tumuloy na sa kusina para kumuha ng pulutan. At dali-dali akong bumalik sa garahe. Nakita kong malakas pa din ang ulan. Sa garahe, hinati ko ang pulutan sa grupo ng 3 kaibigan ni Aileen at sa amin ni Mang Bal. Lumabas ako sandali para ilagay ang gimboy ng anak ko sa kotse ko. Sinadya kong hindi magpayong para may basa ng kaunti ang damit ko. Alam ko na ilang sandali na lang ay lalabas na si Aileen at Mark. Nauna ngang lumabas si Aileen at iba na ang damit. Parang nag-shower din siya ng madalian. Ilang minuto pa ay si Mark na ang lumabas. Hawak pa ang tiyan. Nasira yata ang tiyan ko, sabi ni Mark. Hindi ko pinapansin. Ayaw ko ding tumingin kay Aileen. Tuloy lang ako sa inuman namin ni Mang Bal. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na si Mark at Ryan. Hinatid sila ng 3 babae. Nang bumalik silang 3 ay lumapit si Aileen sa akin. Kuya Pete, kayo na ang bahala ni Mang Bal dyan na. Mauna na kami at pasado 12:00 na ng madaling araw. Okay Aileen, happy birthday ulit. Thank you kuya. Pumasok na sina Aileen, Kate at Rachel sa loob ng bahay. Kami na lang ang magkasama ni Mang Bal. Halos kwentuhan na lang kami at banayad na pag-inom na lang. Hinihintay niya ang anak niyang susundo sa kanya para makauwi na. Dumating ang isang owner na jeep, ang sundo ni Mang Bal. Bago ako tumayo, ay nakita ko si Kit sa may pinto ng bahay. Bagong ligo, nakafit na puting sando at shorts din na puti na maluwag. Hinatid ko muna sa may gate si Mang Bal. Pagbalik ko ay nakaupo na si Kit sa isang upuan. Di ako makatulog Kuya Pete. Matutulog ka na ba? Hindi pa. Bakit Kit? Napapatingin ako sa clay beads niya. Pwedeng inom pa tayo kuya? Okay lang Kate. Bitin pa nga ako sa ininom ko. Sabi ko sa kanya. Hindi kasi ako masyadong makainom kanina Kuya Pete. Parang busog pa kasi ako. So ngayon naman ay hindi ako makatulog. Tuwang-tuwa naman ako. Sabi ko nga ay si Kate ang numero 1 sa akin sa ganda at kasiksihan sa mga kaibigan ng hipag ko at masasabi ko ang crush ko. O sige, 2 bote ng beer lang yan ay aantukin ka na. Sabi ko. Inayos ko ang pwesto naming 2. Magkatapat kami. Ipinagbukas ko siya ng beer at hinanda ng paborito niyang pulutan na chicken wings at fruit cocktail. Naks, si Kuya Pete alam mo gusto ko talaga ano? Sabi ni Kate. Nag-inuman na kami. Kwentuhan.
Minsan ay mapapatawa ko siya at mapapadyak siya ng paa. Dahil sa luwag ng shorts niya, ay di ilang beses kong nasilip ang light pink na panty niya. Nag-iinit na naman ako kasi ang kinis din naman talaga ng mga hita niya. Minsan siguro ay napapansin niya ang pagsulyap ko kaya nagdidikwatro siya. Litaw naman ang hita niya sa ilalim. Hindi niya namalayan na nakatatlong bear na pala siya. Medyo namumula na ang mukha niya at panay pa din ang patawa ko na lalong nagpapula sa maganda at maamon niyang mukha. Parang nadidemonyo na ako. Kumbaga gusto kong maka-grand slam o tryo. May nangyari na sa amin ni Eileen. Nabusuhan ko naman ang hipag kong si Eileen kasama ni Mark sa banyo. At ngayon ay gusto ko ding matikman itong si Kate. Dahil mainit pa din ang pakiramdam ko sa pagkabuso ko sa ginawa ng hipag ko, nag-iisip ako ngayon ng paraan kung paano ko madadala ang usapan namin ni Kate tungo sa kalaswaan. Nang bigla na lang lumakas ang hangin at medyo natamaan kami ng konting ulan. Nagulat ako dahil sikit pa ata ang mag-uumpisa ng pag-uusap namin tungkol sa plano ko. Malamig ang panahon, sarap ng may kayakap, sabi ni Kate. Ay, oo nga Kate, lalo na sa akin na isang taong walang kayakap. Ang sarap-sarap siguro. Sa iyo kuya, walang problema. Uwi ka lang at pwede mo naman kayakap si Ate Madel. Nako, pinapauwi mo na yata ako Kate. Pabiro kong sinabi. Ay hindi kuya, idinawalan ako ng kainuman. Biglang sabi ni Kate. Pero lang naman Kate, pero sa totoo lang, kung uuwi ako ay hanggang yakap lang ako sa Ate Madel mo. Bakit naman kuya? Isang taon kayong hindi magkasama, ay hindi kanya pinagbibigyan sa ganoon? Anong ganoon Kate? Pelya ka. Ayaw pang sabihin, adult ka na din naman. Si kuya talaga. Okay, hindi ka pinagbibigyan sa kama ni Ate Madel? Hindi niya ako mapagbigyan kasi may buwan ng dalaw siya. Kaya mula nang makadating ako ay wala pa kaming ginawa. Bitin na bitin nga ako. Para tuloy gusto ko muna pumunta sa mga club or kung saan para makatikim na. Ay Kuya Pete, ba't yan na? Ilang dis na lang, wala na yon. Kaya tiis at maghintay ka na lang. Ikaw, bakit kasi wala ka pang sinagot sa mga naging boyfriend mo? Para may kayakap ka na din sa ganitong taglamig. Ay si kuya, bakit pag BF ko ba, kayakap ko sa bahay ngayon, idilagot ako sa daddy ko? Bakit? Sa bahay nyo lang ba kayo pwedeng magkayakap ng BF mo? Kuya Pilyo talaga. Nako, sa ganda mong yan, talagang yayakapin kita talaga pag ganitong tag-ulan at taglamig. Biglang lumakas pa ang ulan at hangin. Napansin ko na medyo gininaw si Kate dahil lumalakas ang hangin at natatamaan siya ng ambon. O gusto mo sa loob tayo ng bahay, Kate? Dito na lang kuya, parang ambon lang naman pag umabot sa atin. Mukhang giginawin ka kasi, Kate. Tabihan mo kasi ako para matakpan mo ako sa ulan, sabi ni Kate. Ginawa mo pa akong payong ha, Kate? Nakatawa kong sagot. Pinagbukas ko pa ng isang beer si Kate. Kuya, nakailan na ba tayo? Hindi ko na mabilang, sabi ko. Umaayon naman ang hangin at tubig na tumatama sa pwesto namin. Pangdalawa ng sofa na inuupuan namin ni Kate. At tumikit pa siya sa akin lalo. Nagkatitigan kami at nakita ko na parang malungkot ang mga mata niya. Something wrong, Kate? Ikaw kasi kuya, pinaalala mo yung mga yakap-yakap. Naalala ko tuloy ang BF ko.
LQ kami, may almost 2 weeks na. Ayaw niya akong tawagan. Sana ikaw ang tumawag. Sabi ko. Ginawa ko naman, pero hindi siya sumasagot. Siguro mismo yung ginagawa niyo pagtaglamig ano? Napangiti ng pilya si Kate. Kung ano man ang LQ nyo, ay pwedeng kalimutan mo muna yon. Ako na lang ang yayakap o aakbay sa iyo ngayon. Tumingin siya sa akin. Dumikit pa siya lalo at sumandal ang ulo niya sa balikat ko. Sinabayan ko ng akbay at mahigpit na kapit sa mga balikat niya. Lumingon din ako sa paligid para masigurong walang tao. Bumulong ako sa kanya. Ang bango mo, Kate. Napatingala siya at tipong nagaanyaya ang liig sa aking mga labi. Di ko na inaksaya ang pagkakataon. Dahan-dahan kong pinasadahan ng halik ang mabangong liig niya. Nagulat ako nang yumakap na siya sa aking liig at umuungol habang hinahalikan ko sa liig at tinga. Pareho na kaming nag-iinit. Hinalikan ko siya sa lips at gumanti naman siya. Napakasarap ng halik na iyon. Habang naghahalikan, ay sumabay na sa paglalakbay ang aking kamay sa bawat may kiliti sa parte ng kanyang katawan. Talagang wala akong masabi kay Kate. Napakakinis din talaga ng kotes niya. Habang nagiinit na kaming pareho, ay kapwa na kaming hindi komportable sa aming pwesto. Dahilan din, baka may makakita sa amin sa ginagawa namin. Kaya suminyos ako kay Kate, natigil muna kami. Pinatay ko muna ang ilaw sa garahe. Hinila ko si Kate papunta sa driver's quarters. Nabasa kami ng ulan at swerte naman, naiwan ni Mang Bal na bukas ang pinto. Maayos naman ang kama pero may kataasan. Halos kasing taas ng misa. Inihiga ko si Kate sa kama at inumpisa ang halikan ulit sa labi. Mapusok ang halik ko. Sinabayan na ng ongol ni Kate ang dahan-dahang pagrumansa ko sa kanya. Ang sabi din niya na ako na daw ang bahala. Basta paligayahin ko lang daw siya at bigyan ko daw siya ng isang moment na talaga namang magpapakontento sa kanya. Sa sinabi niya ay mas lalo akong ginanahan. Kung kanina sapat na sa kanya ang ginawa ko, pero ngayon ay mas dinoble ko. Napuno ang oras at sandaling kapiling ko si Kate ng isang hindi matatawarang pangyayari. At dito nga sa loob ng isang gabi, ay 2 babae na ang hindi ko inaasahang aking makakama.